Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng News 5, 31 minutes ago. Title, Hindi Alam ng Taong Bayan. Ombudsman Boying Rimulya said he will review the 2019 dismissal order that cleared Senator Joel Villanueva of charges over the alleged misuse of his Priority Development Assistance Fund or PDAP. Okay. So, mayroong tingnan natin So, ito po, ayaw paawat ang ating ombudsman. Kahapon, medyo nakuryente siya. Napaya siguro. Dahil nag-announce na siya na magpapadala ng sulat kay Senate President Soto para i-enforce yung dismissal order ng dating Ombudsman Carpio Morales. Only to find out na dismiss na pala yun. Ganito yung naintindihan ko So, 2016, may dismissal order na pinirmahan ng Ombudsman Carpio Morales laban kay then Congressman Joel Villanueva bilang representative ng CBAC Party List. So, maanomalya daw yung paggamit niya ng 10 million na pork barrel o PDAP. Dismiss. Within that reglementary period of 15 days, nakapag-file ka agad ng motion for reconsideration si then Congressman Joel Villanueva. So, dapat sana yon inaksyonan ka agad ni then Ombudsman Morales. Hindi niya naaksyonan. Nag-retire na lang siya sometime July of 2018. Nakabinbin pa doon yung motion for reconsideration. Ang ruling pala dyan, yung decision ng ombudsman, hindi siya final and executory once na may nakabinbin na motion for reconsideration. It will only be final and executory once na dinesisyonan na ng ombudsman yung motion for reconsideration. Example, Ombudsman Carpio Morales, bago siya nag-retire, dininay niya yung, mayroon siyang resolution denying yung motion for reconsideration. So, wala na. Talo na talaga si then Congressman Joel Villanueva na I think by this time, 2017, 2018, senador na siya. Tama ba yun? Senator na siya by that time. Bakit hindi inaksyonan ni Ombudsman Carpio Morales yung motion for reconsideration? Hanggang nag-retire na lang siya, nandun pa rin yung motion for reconsideration. Okay. So, August of 2018, pumasok ang bagong Ombudsman, Samuel Martires. Ang style ni Martires, low profile. Trabaho lang. Ganon. So, sometime 2019, iwan ko anong buwan, July ata, naglabas siya ng resolution reversing yung dismissal order ng former Ombudsman Morales based on 2 grounds. Ito po, bantayan pa natin, ano yung rason? Bakit reverse ni Ombudsman Martires yung dismissal order ng naunang ombudsman? Number 1, yung PDAP funds ang nakatanggap buhay party list. Inireklamo si Congressman Villanueva na hindi naman siya representative ng buhay party list.
SIBAC representative siya. Walang natanggap na PDAP ang SIBAC na nire-represent ni Congressman Joel Villanueva. Eh bakit siya sinintensyahan na ma-dismiss? Eh hindi naman siya ang nakatanggap ng Hindi siya nakatanggap ng buhay party list ang nakatanggap. O di ba? Malayo. Kaya yun ang unang dahilan bakit ni-reverse ni Ombudsman Martires yung dismissal order ni Carpio Morales. So, napakadaling intindihin. Buhay party list na wala mang kinalaman si Congressman Villanueva sa buhay party list. SIBAC party list man siya. Pangalawa, signatures. Ang National Bureau of Investigation ang nag-conduct ng anong tawag diyan? Examination, forensic, kung ba? Sa mga perma. Ang desisyon ng NBI, yung mga perma, forged, pineke. So, ibig sabihin, hindi si Congressman Joel Villanueva ang tumanggap ba o gumastos. Wala siyang kinalaman doon sa disbursement dahil hindi niya pirma yung nakapirma doon sa reklamo. So, di ba? Very clear. Yun ang pagkakalam ko. So, I don't know ngayon kung paano gawin ni Ombudsman Remulla sa pag-review. Kung gusto nila talagang pabagsakin si Senator Villanueva, posible yan NBI. Ay, nandyan si Director Santiago. Hindi mo madadala yan. Malinis yan. Kasi baka pwedeng sasabihin ng NBI ngayon na, tunay ang pirma na ito. Hindi siya peke. But with Director Santiago, mataas ang tingin ko dyan, kredibilidad niya, kung ano ang tama, yun ang ano. Kahit ipa-review pa nila sa NBI, yung perma. So kung ano yung findings ng NBI noon, yun din ang findings ngayon, habang nandyan si Director Santiago. So paano, ayan. Kahit sabihin natin, ang NBI sasabihin na tunay ang perma, paano yung buhay party list at SIBAC party list? Magkalayo. So, palagay ko, malabo na madiin nila si Senator Villanueva sa kasong ito. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Taga namog sen. Aliog sa nagata sa sin, salamat tayo. Ug karon mo na dai ni ang atop sa natagaan na mo giro. Mga sako gipang pananrang dayon og habol. Una ni ang ilang atop. Ug karon mag-atop na ni sila. Hay tayo nga bawa. Ito naman na yun si Kuya. Salamat sa Ginoo og sa tawo nga nagtabang ani og salamat tungod sa iya pito na katuig ning akong sinaya pag na pulian. Salamat kayo. Lagi. So pito na katuig ya bago pa ka nakapuli og atop Bago sa imong balay. Pito na katuig kaya pag na pulian. Ngano man niya sa kadugayon na wala ka nakapuli og atop? Wala lagi, wala may kuan. Wala budget. Unsa daya imong trabaho? Kuanra, umara. Uma, Igo-igo raban, wala naman pangonsumo, di nagigaw ka budgetan ang kuan gyud. atop. Atob. Lagi. So pila na daya imong edad? Kuan na 30. Ang imong anak pila ka buok? Tulo. Tulo ka buok.
So naga-eskwela na sila. Oh, ang isa, ang duha wala pa. So salamat kayo ya. Oh, salamat pod. Salamat kayo.